Ano yung kinukuya mo? Tamboy. Kung baka masahay mo. Baka sabi mo sabi niya mo. Baka iba ito mo sabi mo. Sabay-sabay tatlong ulo. Hello. Nakagian daw po wala. Wala ka dito. Hello. 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 Ikaw parang sarap. Try mo ito dito. Iyan mo siya. Ayan. Hello. Yung sa'yo hindi yan. Ito yung okay. Hello. Right there. Hello. 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 Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 107 verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya ay magpakailanman. Kaya tayo po ay dapat araw-araw nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa pagbibigay niya ng ating kalakasan at sa mga blessing na ating natatanggap. Kaya ngayong hapon na ito, kaya dapat po natin purihin ang ating Panginoon. Amen? Amen! Sige, palakpak po natin ang ating gawin sa Panginoon. Behold, they come, riding on the
You overcome. Every hard thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not bring this down. You overcome. You overcome. Every hard thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not bring this down. You overcome. You overcome. At the crossing was finished, you were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you were the victor's crown. Every hard thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not bring this down. You overcome. You overcome. Every hard thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not bring this down. You overcome. You overcome. Every hard thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not bring this down. You overcome. You overcome. Every hard thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not bring this down. You overcome. You overcome. Let's bow our head and let us pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Lord God. Dahil kami nagtipon-tipon para sa inyo. Naway, i-guide mo ang bawat isa, Panginoon. Ihanda mo sila, Panginoon, para sa inyong salita, Lord God. Naway, isabuhay nila, sa puso't isip nila ang maririnig ng salita, Lord God. Gayon din ang pastor na magdadasal ngayon, Lord God. I-bless mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom, Lord God. Knowledge, Lord God. Para sa sabihin yung salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Salamat po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Kaya panatin po tayo at pati po natin ang service. Sa iyong mga
ka sa akin. Ayan. Dalawa na tayo. Tatlo na yung gito. Ay, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan, amen. Kaya yung kung para sa Panginoon ay dapat po natin ibinibigay sa Kanya. At maganda po ito ay galing po sa ating puso para yung balik po natin ang marami pong blessing na babalik sa atin. Dumako na po tayo sa ating church announcement. JTCS Worship Service every Sunday, 4 o'clock p.m. tayo nag-start hanggang 6 o'clock p.m. And prayer meeting every Wednesday po, 6 o'clock p.m. po kami nag-start hanggang 9 o'clock p.m. Yung kung may mga prayer request dyan, pwede nyo po akong i-message para maipag-pray po namin kayo ng sabay-sabay. Mas maganda po, marami na pray, mas maganda po yung masasagot po ulit yun. And yung JTCS continues to call on anyone who wishes to volunteer in music, support tech, or in ushering ministry. Ayan, yun pong marunong umanta dyan, baka pwede nyo pong gamitin yan para sa ating Panginoon. At yung marunong po sa mag-operate ng laptop, pwede rin po kayong magsabi sa amin. And yung sa ushering ministry po. Ayan, kung sino po. Yung mga youth natin dyan. Wala bang kayo marunong kumanta dyan? Tsaka mag-operate ng laptop, pwede yun. Natutuwa ang ating Panginoon para siya, naglingkod tayo sa Kanya. Dapat yung mga talent natin, ginagamit natin yan sa ating Panginoon. Mga youth natin dyan. Si Axel, si Akiyo, si Bebe. Yan, pwede nang mag-serve para sa ating Panginoon. Sir, wala makakataan dyan. Next po. Dito ko muna sir, dito ka muna. Para wala makalabas. Pag-abas ng labas. May Sunday school naman sa lugar. Mamaya maisip ko. Okay. Mamaya labas ng labas. Ayan, dumako na po tayo sa ating word of God. Pinatuwagan ko na po ang ating buting pastor na si Pastor Dennis. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May Sunday school. Sunday school. Punta na doon. Isamahan ko sa'yo. Hindi pala po. Dapat din. Wait lang.
yan eh. Polinic. Bagong alas lang yan. Parang ganda. Kaya na-assist na bago pa siya. After na. May mga konting area. Nangapon. Nangapon. Pinulong tayo doon kung hindi tayo di nagkita. Naka-opya tayo. Bro, naka-opya tayo, Mike. Hello. Sige. Hello. Yan. Ganun pa man, may mga tawag dito. Mga workers na pinapadala ang Panginoon. Hindi nga mawawala ng workers na pagkakayos na ng gawain. Ganun pa man, bago po tayo mag-proceed sa salita ng Diyos, pwede po inihimunan ng lahat po tayo. Let's bow our heads and let's pray. Nakikinig niyo, papasalamat kami, Panginoon, sa dakilang pribileyo, opportunity na ipinagkaloob mo sa amin sa hapong ito, sapagkat muli kami, Panginoon, na makinig ng salita mo. Ito isang bagay na pinagpapasalamat namin, Panginoon, sa tanang buhay namin, na minsan sa isang linggo ay nakikinig kami ng iyong salita. Tulungan mo, Panginoon, na sa oras nito, maging bukas ang aming diwa, ang aming puso sa pakinig ng salita mo, at kaya mo ang Banal na Espiritu, Panginoon, ang siya maging tagapagturo namin. Ang Banal na Espiritu, Panginoon, magbigay sa amin ng anointing sa mga oras ito. Tunay, Lord, na hindi kakayanin ang lingkod, Panginoon, na magturo, tumayo sa harapang ito, kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na siya magbibigay sa kanya ng talino, unawa, kakayahan, upang ipahayag ang salita mo, Panginoon, sa hapong ito. Let the power of the Holy Spirit be manifesting in our lives, Lord, in this afternoon. Salamat po, Lord. Ito ang samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Sino ba ang orator? Sige, sige. Okay. Ikaw ba? Ang ating, paano ba kayo maglakad? No. Mayroon naglalakad na dahan-dahan. Ako dati, kung maglakad ako kasi I've been na almost 16 years sa sales po. At sa sales, talagang lakad ang punang ko. Minsan na-destino ko, nagtrabaho ko sa Bulacan, nakapagtrabaho ko sa paggawa ng bakal. Hindi, okay. Okay. So, ang naging area ko noon, kanya-kanya kaming area, ang naging area ko noon ay buong Cavite. Isipin nyo, ilang kilometers sa ilalawag ko minsan. Yung sa mga bukiri, naglalakad ako. Aabutan ako ng ulan, araw-araw bilang ulan. Pero ganun pa man kalakasit yung kabataan ko, kaya tinataya ng katawan ko. Talagang ano sa lakad ko. Pero sabi nga nila, tumatanda, lumilipas ang panahon, umihina ating katawan, at sa kalalaharan, nagiging tinataya. Kaya maganda naglalakad. Sabi sa the best exercise daw natin, sa araw-araw ay maglakad. Maglakad tayo ng mga 45 minutes a day, makatulong ito sa ating kalusugan. At tatalakayin po natin sa hapong ito ay pinamagatan natin how Jesus walked. Paano ba? Hindi how Jesus walked. Nadagdagan ng dili. Hindi, pinais ko lang yan bro, pinadala mo yan. Copy-paste lang yan. Hindi, how Jesus walked. How did Jesus walk? Paano po maglakad si Jesus? Sabi nga, nabuksan po natin ang ating Bible, kung yung Bible, kakaragin cellphone, wala na nagdadala ng Bible dito, yung cellphone na lang. Buksan natin ating cellphone sa John chapter 4, verse 1 hanggang verse 26. Tapos 1 John chapter 2 hanggang verse 6. Sabi nga, 4:1, 26. Sabi ng verse 1, nang malaman nga ng Panginoon na nabalita ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, verse 2. Verse 2. Bagamat hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad, verse 3. Nilisan niya ang Judea at naparong muli sa Galilea. At kinakailangan magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sigar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose
na kanyang anak. At naroon ang naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon, mag-ika-anim nga ng oras, ang oras. Dumating na isang babaeng taga-Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanyang sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain, sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Verse 10. Sumagot siya sa kanya, sinabi, kung napagkakilala mo ang kalooban ng Diyos, at kung sino nga ang sa iyo nagsabi, painumin mo ako, ikaw ay iingi sa kanya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Ababa, hanggang 36. 11. Sinabi sa kanya ng babae, wala kang sukat isalok ng tubig, at malalim balon, saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Verse 12. Medyo bilisan natin ang konti. Dakila ka pa ba sa aming amang si Jacob na sa amin nagbibigay ng balon, at hindi umiinom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig nito ay muling mauwaw. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya aking ibibigay ay hindi mauwaw magpakailaman. Ngunit ang tubig na sa kanya aking ibibigay ay magiging isang tabalok ng tubig na bubukal sa kabuhayan na walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig nito upang ako iwag mauwaw, hindi pumarito man sa kripto kalayo upang umibig pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkakasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito sinabi mo ang katotohanan. Sinabi sa kanya, babae, ikaw napagkahalata kung ikaw ay isang propeta, nagsasamba ang aming mga magulang sa bundok na ito, at sinasabi niyo na sa Jerusalem ay siyang dako kinakailangang pagsampahan ng mga tao. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako at dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi nyo sasambahin ng Ama. Sinasambahin nyo ang hindi nyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Dadapat dumarating ang oras na ngayon na nasasambahin ng mga tunay na mananamba. Tandaan ito, anong ganda itong verse na ito? Sabi nun, dadapat dumarating ang oras at ngayon na nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y niisamba ay kinakailangan magsamba sa Espiritu at katotohanan. Verse 25, sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paparito ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Then finally, verse 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa inyo ay siya nga, yun ang sinasabing Mesyas. We don't really know what Jesus would drive. Hindi talaga natin alam kung paano mag-drive o paano gumawa ang Diyos ng pupunta. Hindi natin alam talaga. Walang clue ang mga disciple na si Jesus ay kung saan nag-ministry at kung saan pupunta. Nagugulat na sila bilang sasabihin ni Jesus, maghanda ka ng bangka at ako'y pupunta sa kabilang pangpak. So hindi alam. Hindi alam ng mga disipulo, nasa kaisipan ni Jesus, yung mga ministeryo, yung mga bagay na pupuntahan niya at that time. Wala silang idea, pero gano'n pa man, yung mga inuutos sa kanan ni Jesus,
na pagsama sa kanila, doon sa mission, doon sa particular na lugar na pupuntahan, ay kasama sila. Sabi, hinunod ng broken donkey into Jerusalem. Sabi niya, Luke chapter 19, verse 30 to 40. Unang din po natin basa, medyo mahaba ito, no? Ang halaman nun, kasikatan ni Jesus Christ sa panahon nun, sikat na siya, di ba? Popular na siya. Sikat na siya ng mga Pariseo. At sa lahat ng apat na sulok ng Israel, eventually, most probably sa Jerusalem, kilala na si Jesus Christ sa kanyang ministeryo. Yung paggawa niya ng mga miracle, yung pagpapakain niya sa 5,000, yung paggan niya sa mga bulag, nakakakita. So sikat na. At alam nila na si Jesus Christ ay yung inuhula sa kanyang Kristo na tagapagligtas na darating sa kanila. Ngayon, nagulat sila nung pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem, sabi, hinunod ng broken donkey into Jerusalem. Namanga sila. Sapagkat yung inaasahan ng Kristo na magiging tagapagligtas nila, ay nakita nila nakasakay sa isang donkey. Tapos sa Jerusalem. Nung sila. Ito ba yung Kristo na sinasabing tagapagligtas namin? Kasi ang konsepto nila, ang isang hari, ay hindi sasakay sa isang donkey. And donkey representing the humbleness, donkey is representing ang kawalan. Bakit sasakay ang isang hari sa isang donkey papasok sa Jerusalem? Kaya nung nakita ito ng mga Hudyo, nang siyang sila, ito ba yung Kristo? Ito ba yung tagapagligtas na inaasahan namin na magliligtas sa amin, tapos nakasakay sa donkey? Wow! Walang ganito, wala kang kilalang hari mula nung panahon ni David hanggang sa panahon hanggang sa panahon ito, kaya nung kay Herodes, na walang hari na sumasakay sa donkey. Pero nakita nila, si Jesus Christ ay inaasahan nila, may isang hari na magliligtas sa kanila, ay nakasakay sa isang donkey. Sabi, he'll ride the white horse when he comes to set up his kingdom. Sabi sa Revelation 19, verse 11 to 16, ito naman ang maganda rito. Ang sabi ni John, nakita ni John sa Revelation, sabi niya gano'n, nakita niya na nakasakay sa isang kabayo na magseset ng kanyang kaharian ang hari na maging tagapagligtas. Kakaiba naman. Ibig sabihin, kung nung una na si Jesus Christ ay pumunta sa Jerusalem para mamatay sa krus, yung first coming niya, siya pumasok sa Jerusalem na nakasakay sa donkey, iba naman ang magiging scene. Kakaiba naman na makikita natin itsura niya sa kanyang muling pagbabalik ng tinatawag na second coming na hindi na siya nakasakay sa donkey. Ang sabi niyo sa Revelation 19, siya ay nakasakay sa isang kabayong puti na representing na siya ay maghahari sa kanyang kaharian. So we don't know how we walk. Hindi natin alam kung paano talaga lumakad o gumawa ng daan si Kristo. As we read 1 John 2:6 and John chapter 4, 1 to 6, makikita natin na nagbago ng destinasyon ang paglalakad ni Kristo. Tandaan po natin, si Jesus Christ, ang kanyang primary objective, ang kanyang pag-ministeryo, ay exclusive lang sa Israel. Kasi, ibinigay sa kanya, kanyang timetable po ay 3.5 years sa kanyang ministeryo. Kaya kaya sabi niyo ganun yung gagawin nyo, ay hihigitan nyo pa yung ginawa mo dito sa mundo. Kasi meron siyang timetable na kanyang taon na ministeryo, na hanggang doon lang siya. 3.5 years ang binigay sa kanyang timetable. After 3.5 years, mag-asip na siya sa langit. Kaya limited ang kanyang oras. Kaya ang sabi niya na nag-concentrate si Jesus Christ doon sa mga Hudyo para sa kanyang purpose ay doon siya mamatay sa krus. Secondly, yung mga kautusan nila, yung mga tradition ng mga Pharisee, ng mga Sadducee, ay babaliin niya. So, primary objective talaga ni Jesus Christ ay mag-ministeryo sa mga Hudyo. Doon lang siya nakatoon. Pero sabi ganun, nagbago ng ruta si Jesus Christ. Mababasa natin yan sa John chapter 4, verse 1 to 6. Tingnan natin ngayon yung kanyang mga lakad. Number 1, his walk was a caring walk.
ang kanyang paglakad ay isang, carry, ay isang nagmamalasakit o nangangalaga na paglakad. Si Jesus daw ay lumalakad nagmamalasakit. Sabi ng John chapter 4, verse 1 to 6, laging ang lakad ni Jesus Christ ay laging object. Hindi siya lumalakad ng baliwala. Sa bawat minister ni Jesus Christ, siya nagpapaknagan ng mga bulag, nakakita ang mga bulag, ang mga lumpo, nakakalakad, nagpapakain siya ng 5,000. Sa bawat lakad niya, ay lagi siyang mayroong pangalaga at lagi ang kanyang paglakad ay may pagmamalasakit. Sabi niya nun, we must need go to Samaria. Basahin natin yung 4:1 to 6 ng John. Balik tayo sa John chapter 4, verse 1. Nang malaman nga ng Panginoon na nagbalitaan nga ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagamat hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad, nilisan niya ang Judea at naparoon siya muli sa Galilea at kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sychar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balo ni Jacob, si Jesus nga na nagpapagod na sa kanyang paglalakbay ay naupong kayo sa tabing balo kainom ng mga oras. Sabi nga nun, we must needs go to Samaria. Kinasabi ni Jesus, kinakailangan tayo ay dumaan sa Samaria. So nagbago ng ruta si Jesus Christ. Yung dating ang kanyang motibo, ang kanyang pumunta sa Galilee, nagbago yung kanyang ruta. Sabi niya, we must needs go to Samaria. Kinakailangan dumaan tayo sa Samaria. Letter B, this was not the usual route for a Jew to take. Alam niyo ang Samaria po, ay hindi po ito pinupuntahan ng mga Hudyo. Sabi nga nun, the Jews has no dealing with the Samaritans. Ang mga Hudyo po ay walang dealing sa mga Samaritan people. Tandaan po natin, he went out of his way to meet the Jew bulungan. Ang mga Hudyo po, ang mga Samaritan ay hindi po mga Hudyo. No? Sila ay parang Gentiles na nakapaloob sila sa mga Gentiles. At ang mga Hudyo, mababa ang tingin po nila sa mga Samaritans. Mababang klase tingin na sa mga Samaritans. Sabi ko sa pan natin ngayon, nakita yung pag-aaway ng Gaza, di ba? Alam niyo ngayon, yung gulo sa Gaza, ang kalaban ng mga Israel, yung mga Palestinian. Mababa ang tingin ng mga Israelita sa hindi nila kalahi. Ganun ang tingin nila. Kapag hindi ka Israelites, kapag hindi ka namin kalahi, ang tingin ng mga Hudyo sa kanila mababa. Kaya sabing ganun, ang tingin ng mga Hudyo sa Samaritan, sa mga Samaritano, ay mababang klase. The Jew has no dealing with the Samaritan. Wala silang deal sa Samaritan eh. Hindi nga sila pumupunta sa Samaritan eh. Meron sila tinatawag na boundary. Hindi sila lumalagpas sa boundary nila para pumunta sa mga Samaritan. Hindi sila pumupunta. Kasi mababang klase ng tao ang mga Samaritano. Hindi nila pinipigin ito ng priority. At sabi nilang, he went out of his way to meet a troubled woman. Problema, pumunta pa rin siya doon sa kanyang pupuntahan sa isang trouble o problema ko ba? Sige. Pansinin niyo, ang ganda ng lakad ni Jesus Christ. His walk was a caring. Isipin niyo, mayroong isang babae na mabigyan ng kanyang problema. Kung tutusin mo si Jesus Christ, hindi naman talaga yung ministry yun. Hindi talaga yung primary objective ni Jesus Christ na puntahan yung isang babae. In fact, hindi siya Hudyo. No? Number one, tingnan yung kababaan ng Samaritan umano. Hindi siya lalaki. Alam nyo sa mga Hudyo ng panahon noon, even ang Muslim sa panahon natin ngayon, mas mataas ang uri na lalaki kaysa babae. Sa mga Hudyo, mataas ang level na lalaki kaysa sa mga babae. Sa mga Muslim, ganun din. Sa mga Samaritan, ganun din. Isipin nyo, itong Samaritan natin, hindi siya lalaki. Babae siya. Samaritano siya, isa sa babae, ay nagpinigay siya ng priority ni
Jesus Christ papuntahan. Sipin na lang, the Jews are not dealing with the Samaritan. Wala nang dealing naman sa mga Samaritan eh. At nakipagkita pa rin si Jesus Christ doon sa Samaritan. Ang galing naman. Alam niyo kung pinapasok ko ito, nakita ko yung paglakad ng Panginoon, may pangalaga siya. Meron siyang caring. Alam mo, minsan sa buhay ng tao, lalo mga Christian, minsan nalilimutan natin sa paglakad natin bilang Christian ay hindi tayo nakita na pangalaga yung Panginoon sa buhay. Basta tayo kumikilos, naghanap buhay, basta lang tayo isang salita, basta lang tayo ng buhay sa komunidad natin ay hindi tayo nakakakitaan ng tinatawag ng pagmamalasakit sa iyo. Si Jesus nang nalasakit po siya sa almost 3.5 years na kanyang ministeryo, hindi mo siya makitaan sa kanyang paglakad na nasa pagmamalasakit. Alam mo, ang sa Kristiyano, tinawag po tayo ng Panginoon. Sabi niya, tayo ngayon, ay parang isang we are living as a fish inside the aquarium. Yung beses ko na po sinasabi ko. Tayo ay parang isda na nasa loob ng aquarium. Ano yung ibig sabihin? Di ba kapag ikaw ay nakakita ng aquarium, from time to time, lagi mong pinanonood yung kilos ng isda? Ganun ang Kristiyano. Nung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, nung hindi ka pa nakilala sa Panginoon, walang pakialam sa iyo yung kapatid mo eh. Walang pakialam sa yung kapitbahay mo. Walang pakialam sa yung community. Walang pakialam kasi, pwede eh. Parang ka lang pwede eh. Pero nung ikaw naging Christian, nagkaroon ng pagbabago. Yung dating pagtingin nila sa iyo na hindi ka pinapansin ngayon, lagi kang pansinin ng kaibigan mo, ng tatay mo, ng nanay mo, ng community mo, sa mga kaibigan. Lagi ikaw ang tinitin. Ganyan ba po naging? Ganyan ba po naging? Nagsusulat. Ang dati ba nang ginagawa ko na hindi ka nila ginagalo? Pero nung nakakilala ka kay Kristo, ganun ang treatment, ganun ang pagtingin lagi nila sa iyo. Ganyan ba born again? Palagtang. Ganyan ba born again? Nagmumura. Ganyan ba born again? Palagi. Laging mayroong ipinipinta sa atin. Kasi nga sabi ka, nung nakakilala tayo kay Kristo, inuutusan tayo ng Bible na tayo ay lumakad ang may kabanalan. At dahil dyan, laging tayo nahuhulaan ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kasama. At minsan, yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila nakakakilala sa Panginoon. Dahil sa attitude na lagi na pinabato sa atin. Ito si when people learn, we care, they see we're different. Sabi, kapag daw mga tao ay nakita na tayo ay nag-iingat, na tayo nagmamalasakit, makikita nila na tayo ay kakaiba. Alam niyo po ano? Sad to say, there's a lot of Christian, naging Christian, pero walang babago. Alam niyo ano? Maraming mga Kristiyano kung nakita at nalalaman, nababalitaan, even nag-testify na sinasabi sa akin, na magkakasama sila sa trabaho. Iba sinabi sa akin ito, natawa nga ako, hindi alam mo kasama niya sa trabaho na si Christian. Maraming Christian na mga kasama natin, hindi nila alam, hindi nila nare-recognize si Christian tayo. Why? Kasi yung ginagawa nila, ginagawa din natin eh. Hindi tayo kakaiba sa gawain nila, kaya hindi nila ma-recognize na Christian tayo. Pero kung magkakaroon ng differentiate, kung mayroong pagkakaiba, na yung ginagawa nila, hindi natin gagawin, magtatakay ng anong klaseng tao to. Kakaiba ng tao to ah. Lahat kami pagdating ng Saturday night, may gimmick. Siya umuwi ng maaga. Pagdating ng Biyernes, may gimmick kami, mga barkada, pagsawad, gumigimmick kami, siya hindi. Hindi sumasama sa amin. Faithful siya, umuwi siya ng maaga sa bahay nila at hindi nakikisama. Ano yung mga Kristiyano? Pwede tayo makisama sa mga hindi Kristiyano na kasama natin sa trabaho, sa community, kamag-anak, pero huwag tayo makikisama. Yun ang sinasabi ng Bible. Ang problema kasi, sa ginagawa nila, ginagawa din natin. So, hindi na naman tayo pagkakaiba sa kanila eh. Minsan magtataka tayo, magtataka sa mga nabi, ay, Christian ka ba? Magtaka siya.
Christian kung di mo sa akin sinabi Christian ka? Hindi ko malalaman na Christian ka eh. Nakita nyo? Nakita nyo minsan nangyayari yung mga logic, yung mga circumstances na yun, na kung di mo sabihin na Kristiyano ka, hindi mo malalaman na Christian ka. Kasi walang differences, walang pagbabago doon sa ginagawa mo. Doon sa ginagawa. Sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pag dinasin inyong ilawan, langgang niyo makita nila yung mabubuting bagay na ginagawa nyo at walati ang Ama sa langit dahil sa buhay mo. Alam mo siya, wala na. Naging isang tayo. Kaya din ang ginagawa natin. Wala kaiba sa gawain dati na pinapakasama natin. Kaya minsan ang tao, hindi na siya lalo yung makasama natin. Maraming tayong mga pamilya na ayaw maging Christian. Kasi, ano sa ibang testimony tayo. Ayaw nilang sumama sa simbahan kasi nakakita ang pangit sa ugali natin. Ayaw nila sumama. Ayaw ko, bakit? Kasi hindi ka rin nababago eh. Kung tao simbahan, hindi na magabago. Eh, mapapala. Eh, hindi na masama. Kailangan ipakita natin hindi tayo na mababago sa buhay natin. Nasa ganun, makita nila ang differential natin sa ganun. Hindi tayo makakita. Islam kami. Sabi ng Bible, let your light so shine. Kung dati, na pagdating ng umaga, malabas ka sa bahay na pag-chismisan ka, gusto mga kapitbahay mo, iba na. Huwag ka na lang, umasok ka na makipag-chismisan. Makikakaiba ka na sa kanila. Kung dati, pagkatapos ng sahod nyo, magsasama-sama kayo ng mga kasama mo, mag-iibuman, lalabas. Iba ka na sa kanila. Ipakita mo sa kanila na iba na ang pamumuhay mo ngayon kaysa sa pamumuhay. Alam mo, sabi ng Bible, we are living Bible eh. Kahit hindi ka nag-share ng Word of God, kapag nakita sa kanila, sa buhay mo, na may nagaganap na pagbabago, sila na mismo sabi sa uy, gusto ko nang ikaw meron ka. Kasi kakaiba kayo. May kasabihan na, you are one na meron. Kakaiba kayo. Ano ba meron ka? Ano ba yung pinupunta mong simbahan? Ano ba yung Diyos yung pinagkilikura mo? Gusto ko magkaroon ng ganyan Diyos eh. Gusto ko mapunta din sa simbahan, pinupunta mo eh. Kasi kakaiba kayo. Kakaiba ka sa amin. Gusto ko maranasan yung naranasan mo. Kaya sabi mo sa akin, sa simbahan natin, sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Nakita niyo pagkakaiba? Kaya minsan, marami mga Kristiyano, even our family, ay hindi makakilala sa Diyos, ay Diyos sa ating testimony. Sabi niya, when people learn to care, they see her. Kapag nakita ng mga tao na tayo ay mayroong malasakit sa kanila, makita nila na tayo. Sabi, though I speak with the tongues of men and of angels. Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Meron pa dyan. Ito maganda ito. Mabigat ito. Yung 13:1. Sabi, kung ako may magsalita ng mga wika, ng mga tao at ng mga anghel, dadapat wala akong pag-ibig. Wala akong pag-ibig, no? At ako'y naging tanso na tumutunog o batinaw ng umahan. Sabi nga kung ako may magsalita ng mga wika, ng mga tao at mga anghel, dapat wala akong pag-ibig. In other words, ayun na. Ayun. Ibigay ang bitawan ni Paul. Sabi ni Paul, though I speak with the tongues of men and of an angel, but I have no love, I am like a clanging cymbal, sabi I love. Loving people opens me an opportunity to witness. Ang pagmahal daw sa mga tao ay nagbibigay ito ng opportunity para sila ay witnessan natin. Alam niyo po ano, meron akong isang kilalang tao. Dalawa na sila mga kapatid, from time to time, nakakilala sa Panginoon, yung kapatid niya nag-asawa na, namatay ng mga parents nila, yung kapatid niya, pati asawa, binenta yung mga property niya.
yung property na pinag, yung parents niya, maraming property, lupa, bahay, binenta, na hindi mo na sinaguli, walang nalinis sa kanya. Hanggang malapit na mamatay, yung kanyang kapatid at yung tipan niya, pinatawag siya. Yung pinatawag siya, bedridden ang boda, mag-asawa, pero nauna lang yung babae, sumunod yung lalaki, pinatawag siya yung tawag sa kanya. Sabi niya, kayo, pati, na, kayo, ano yun? Bakit kahit sa kabila ng ginawa namin, pangit sa iyo, ang napili ka pa rin. Ano? Humble ka na kami nalinisip. Alam mo sa bagay na sinabi mo. Kasi kung paano pinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa akin, gusto kong ibahagi sa inyo ang pagmamahal ni Jesus kahit man lang sa iyo. Alam mo sa akin, dahil sa pinakita ng pag-ibig na kahit anong ginawa sa kanyang mag-asawa, ibinete ko lang ito yung mga tulog, hindi siya nakilala. At dahil doon, Sila gano'n? laging people opens here for people. Alam mo, ang isang tao na mapagmahal ay nagwinto dito ng opportunity para mag-mas tayo. Paano mo sasabihin na si Kristo ay mahal? Paano mo sasabihin na namatay ang Diyos dahil sa pagmamahal sa amin dyan si Kristo kung tayo mismo ay hindi mapagmahal sa amin? Sabi, we can manifest to those whom God places in our way. Sabi, we can minister to those whom God places in our way. Nilalagay doon ng Diyos, no? Nag-minister tayo, inilalagay ng Diyos yung mga tao yung sa ating kakala. Alam nyo, maraming naobserbahan, maraming mga pagkakataon na nilalagay ng pagkakataon yung mga kamag-anak natin na pupuntahan natin, yung mga kamag-anak natin na bibisita natin, may mga bagay ilalagay ang Diyos sa harapan natin, sa daanan natin, parang ministero natin sila kapag kay Kristo. Kaso, hindi natin pinapansin. May mga kamag-anak tayo na may sakit, binibisita natin, may mga pagkakataon, parang share natin ang salita ng Diyos. Wala eh. May mga pagkakataon, kung nagbabakasyon tayo sa kamag-anak natin, may mga pagkakataon, humingi sa atin ng tulong kamag-anak natin, yun ang pagkakataon na ilalagay ng Diyos sa daanan natin para sila aheda natin sa salita ng Diyos. Kaso, hindi natin ginagawa. Alam niyo po ito, isang maling konsepto ng mga Kristiyan. Tandaan niyo po. Eh, Kristiyan na ako, pastor eh. May ministry ko, hindi ko naman ang evangelism eh. Ang ministry ko sa music eh. Wala akong pakialam soul winning. Kasi ministry ko sa music, well, tama yan. Ministry mo sa music, well, tanda mo, lahat tayo ay responsible na mag-bring ng soul. Hindi ko ministry mo sa music, hindi ko ikaw worship leader, hindi ko ikaw usher, hindi ko ikaw drum, hindi. Lahat tayo, meron tayong responsibilidad na mag-share ng word of God. At the end of the day, kapag namatay, alam niyo ba yung wanted ng angel? Di ba nakita ko sa inyo? Yung wanted ng angel na pinamunuan ni Lucifer ay nasa worship throne mo ng Lord. Yun ang hinakot ni Lucifer na dinala niya dito sa mundo na nag-rebellious. Kaya yung pinaka-worship throne na wala yung wanted na yun. And probably sabi ng Bible, tayo ang ipapalit doon. Pag dumating tayo sa langit, wala kang ibang gagawin kundi magpuri ka sa Panginoon. Tama yun. Pero ang tanong na ito, pagharap ko kay Kristo, hindi naman sasabihin ni Kristo na ano eh, ano ba tinapos mo? Nasa lupa ka. Hindi naman sasabihin ni Kristo na, ano ba naging negosyo mo? Nasa lupa ka. Hindi na tatanong ni Kristo sa'yo. Ano ba naging karir mo? Nasa lupa ka. Hindi na tatanungin. Ang tatanungin sa'yo ng Lord, kapag ikaw ay umarap, ano ang ginawa mo sa lupa? Ibinahagi mo ba ako sa kanila? When was the last time you shared the Word of God, Jesus Christ, to other people? Kailan yung huling oras, panahon, kung na-share mo si Kristo sa ibang tao? Hindi. Wali, natatandaan, classmate ko, na-share ako eh. 2 years ago, na-share ako. Ano? 2 years ago ka pa nag-share ng Word of God? 1 year ago, nag-share ka. Nakaligtas, ano? Ano yun? Hindi ganun. Dapat kami time to time, everyday na kapag tayo nakakasalamuhan ng mga tao, dapat sinishare natin sila. Yun ang isang responsibilidad
ay binigay sa akin ng Panginoon. Dahil sa Matthew 20, di ba? Go, and we make a disciple, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi niya, tayo mag-disciple, tayo mag-build soul. Okay lang yung mga ministry, okay lang yung mga success natin, yung mga career natin, yung mga negosyo natin, yung business natin. Maganda yan. Kasi yan tayo kumukuha ng lakas, yan tayo kumukuha ng punad, yan tayo kumukuha ng pagdamit natin, pagkain natin. Batay para maraming objective ng bawat Kristiyano ay ibahagi si Kristo. Sabi ng Bible, tatanggap ito ng libro. Dapat hindi na gawa natin. Alam niyo so, hindi na sila sinabi sa inyo. Sad to say, but this is the reality. Marami tayo mga nakasalang mga kamag-anak, kaibigan, classmate, kasama sa trabaho, mga zombie. Ano yung sabihin? Sila'y buhay. Nakasalang mga natin. Nakausap natin. Pero spiritually dead sila. Wala pa sila ng Kristo eh. Minsan, nanay mo, zombie. Bakit? Hindi ba nakilala kay Kristo? Gusto ba nanay mo, zombie? Tatay mo, zombie? Namumuhay sila, kumiinga sila, kumakain sila. Pero spiritually dead sila. Kaya pwede sila yung posible sa zombie. Sabi nga gusto nyo na umiikot tayo, nakikisalamuha tayo doon sa mga tao na wala pang buhay, hindi pa nakilala kay Kristo. Gusto nyo ba yung gano'n? Yes, so please, kasi hindi pa sila nakilala kay Kristo eh. Patay pa sila. Gusto nyo ba? Alam mo, one time ko, I've been experienced of siguro mga less than 20 more than 10. Naka-experience na po ako ng mga tao na bedridden na malapit na makatay. Kaya tao. Yung mga minsan nakakalungkot eh, no? Ang pastor, minsan sa kasiyahan, lalo pag mga party, kasi mga party nila, iinuman niya, di ba? Hindi invited si pastor. Ilang beses na visit sa church namin. Pero kapag may sakit, alam kung sino na parang talang si pastor. Para siya solver ang pastor eh, no? Pag sa kasiyahan, hindi kasama. Pero pag may sakit, alam kung sino tatawagin. Tawagin si pastor, alam eh. How many times I've been experienced na nakapag-pray na po ako ng mga bedridden na malapit na mamatay na nakakilala sa Panginoon. Kamatay sila. Pero nakakilala sila sa Panginoon. Alam mo, kinakausap ko sa kanila, ang pinaka-sign ko na alam ko na bukas yung diwa nila ay yung kamilang na daliri. Kasi kung yung daliri lang yan, conscious sila, pero hindi nila magalaw yung katawan nila. Awaan ko sa kami, sabi ko, Nay, ikaw mo isang daliri mo, para alam ko nakita na pag nalitinig mo. Gagano siya. Ha? Siya lang ko, bubulong ako. Salita mo. Natatanggap ko sa kanya. Gagano siya. Ay, tinanggap ko si Kristo. Gagano. Alam ko na. Several days ago, ang balita, patay. Well, ano po yung binalo yun eh? Hindi natin ma-realize. Pero ang maganda ron, bago siya nalamutan ng hinga, ay nakakilala siya kay Kristo. Gusto mo ba dumating sa point na mamamatay na lang kapag-alak na hindi ka nakakilala kay Kristo? Yun ang pinaka-first things sa buhay natin. Na ibinigay sa atin ng Diyos na responsibilidad na dapat nagdalhin natin sila sa Diyos. Hindi natin ginawa. Hanggang sumundog sa kamatayan nila na hindi natin nadala sila kay Kristo. Laking panghingalin. Ano ba? Sabi nila, God places needy people in our way when no future. Ilalagay ng Diyos yung mga nangailangang tao sa ating daanan sapagkat alam niya na tayo. Number 2, his walk was a sharing walk. Sabi ng verse 17 to 15, chapter 4. Pwede mong pakipasa. Sabi ganon, ang kanyang paglakad ay pagkabahagi ng kanyang paglakad. Sige, verse 4, chapter 4, verse 7 to 15. Usahin natin po, ulit-ulitan mo tayo. Dumating na isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Sapagat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain.
Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ikaw na isang Hudyo ay humingi na mainom sa akin na ako'y babae Samaritana? Nga sabi ko sa inyo, no? Samaritana kasi mababang klase sila, sa mababang uri siya ng tao, sabi nga. Sapagat hindi na nakipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Could you imagine, no? Hindi pa nakipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritan people, especially sa babae. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napakikilala mo ang kalooban ng Diyos, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napakikilala mo ang kalooban ng Diyos at kung sino nga ang sa iyo nagsabi, painumin mo ako at ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. His walk was a sharing. Sabi nga ganun, give me to drink. Bigyan mo ko ng wine. Tingin nyo ba na uso distress that time? Well, siguro, kasi napabili siya ng pagkain sa kanyang mga alaga at that time at tanghalian ng tapat yun. Well, probably, siguro, nauuwi si Jesus Christ. Marami, isang day lang. But that's not the point. This was a conversation opener that would lead to her salvation. This was a conversation opener that would lead her salvation. Nakita kasi ni Jesus Christ. Tingnan yung strategy ng ginawa ni Jesus Christ. Nakita niya, mayroong babae, ito target niya, itong babae ito. Alam niya yun, kasi alam natin na si Jesus Christ ay mayroon siyang knowledge, o mayroon siyang tawag na all-knowing, yung bagay na nangyayari. Alam niya yun eh. Alam niya na yung Samaritan ay pupuntahan niya. Mayroon siyang mission Samaritan eh. At nakita niya, primarily na ginagawa ng Samaritan ay nag-iigib ng tubig. Kaya para makuha niya yung attention ng Samaritan, ng babae na yun, sabi niya, give me tubig, bigyan mo ako ng mainom. Kapatingin yung Samaritan sa kanya. Sabi nga nun, this was a conversation opener that would lead her to salvation. Ito ang ginawang conversation na open Jesus Christ para siya ay madala sa kaligtasan. Let us sit down. Find a conversation opener that works for you. Alam mo po, no? Sabi nga, no? Kapag tayo ay nag-share ng Word of God, meron tayong particular na topic na binubuksan para makuha natin attention nila eh. Nakanya ba? Hindi ba sa papasok na sa tao, nasasabi mo mahal ka ni Kristo, gagawa ka ng strategy na something na speak of something that others have in common. Meron kayong common eh. Halimbawa, may kapitbahay ka, mahilig sa chess. So, puntahan mo siya, makipag-chess ka sa kanya. Yun ang magiging opening conversation nyo, paano siya madala mo sa Lord. No? Halimbawa, ito na lang, no? Ito, justify, no? Medyo justify, no? May kapitbahay ka, chismosa. Puntahan mo, kunyari, makichismis ka. Pero hindi ang purpose mo. Ang purpose mo, makichismis ka, tapos, magulog ka. Ngayon, kung makipag-chismis ka, maghihiwalay ka, chismis ka na naglaro, ganon. Dapat siya mo siya. Gumawa ka ng conversation na mag-lead sa'yo, na maging open, maging bukas yung inyong conversation. Mabubuksan mo yung conversation at masishare mo yung Word of God. Meet others in their common zone, comfort zone. Katagpuin mo sila sa comfort zone. Alam nyo, no? Natatandaan yung, bagay hindi na pamilya ngayon, dati pamilya ng mga 90s, 2000, yung mga nangihingi. Nakita yung mga nangihingi. Di ba? Yung may mag-tweets tapos yung may nangihingi na may nangihingi, di ba? Minsan sa jeep, sa bus, di ba? Alam nyo, maganda yung kanilang yung, hindi ko lang, maganda objective nila, motive nila. Pero may konting technicality maliit. Paano mo makukuha yung attention ng mga tao? Halimbawa sa palengke, yung mga piso na mga palengke yan eh. Makikita ba yung attention nila? Halimbawa sa bus, sa LRT, makukuha ba yung attention nila na nagpapadali sa pagpasok? Hindi makukuha yung attention nila. Ako nyo, tapos may dala ka pang pera, opening. Hindi mo makukuha yan. Hindi sisi maabuti mo. Alam mo mga tao hindi Christian. Dear coach, hindi po sila mga Kristiyano. Sila yung mga kulto. So, huwag tayong niwala sa kanila. So, paano nila may sinulog? Ano ba yung strategy nila eh? Bakit maganda yung dyan nila? Maganda yung goal sila? Hindi. Puntahan mo yung tao dun sa kanyang comfort zone. Nang sa ganun, kapag siya pinuntahan mo sa comfort zone niya,
magiging bukas ang isip niya, bibigyan ka niya ng oras, atensyon, para makinig po ang sinasabi. Ano sila? Make others in their comfort zone. Yung kaibigan mo, punta mo sa oras ng pamahinga niya sa loob ng bahay. Huwag mo punta sa eskwela. Kasi sa eskwela, busy kayo. So, punta mo sa kung saan ang comfort zone niya. At doon mo share ang salita ng Diyos. Bringing water into the conversation, matter in a common ground. Sabi nga nun, yung pagbibigay ng tubig ay naging conversation nila sa common ground. Jesus Christ. The woman had come to draw water, it was in her mind. Yung babae daw, ay kukuha ng tubig nasa isipan niya mag-iigib siya ng tubig Sabi niya kay sinabi Jesus Christ, give me to drink. Water was something to tell her of living water. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ, na give me to drink. Hindi mo ba alam, sabi niya, yung tubig na ibibigay ko sa iyo, ay yung tubig na kailanman ay hindi ka mauuwaw. Water was something to tell her of a living water, reminding her of third enabled Jesus to help her see her need. Pinapaalala sa kanya na yung kanyang pagkauwaw ay kayang ibigay ni Jesus kanyang pangailangan. So, nagbigay ng oras, panahon, si Jesus Christ sa isang Samaritan babae para lang malinis. Pero pinag-ubusan ng oras. Kung ikaw, halimbawa mo na yung luto mo. Kung ikaw, halimbawa, sikat ka na mga ngaral. Pupunta mo isang tao para bigyan mo ng oras na siya'y makakilala sa gusto. Alam mo, minsan, isipin ganun tayo. Minsan, meron tayong mga discrimination. Minsan, ayaw natin mag-follow sa mga lugar na mga squatter. Ayaw natin mag-share ng lugar sa mga mahirap. Gusto natin ma-share sa mga mayayaman. Gusto natin ma-invite sa ating simbahan, yung mga namin mangaya. May discrimination minsan. Ano, wala. Sabi nga ng Bible, walang tinatangi ang Diyos. Mahirap ka man, mayaman, matanda, may ngipin o wala. Lahat tayo ay pantay-pantay sa mga. Yun ang discrimination na doon. Ang pag-ibig at pamamahal ng Diyos ay walang tinatangi sa inyo. Sabi nga, mahirap ka man, tinatakwil ka man, ang libo na, mahal ka pa rin. Nakita niyo yung ginawa sa Maltan, binigyan niya ng pansin sa Maltan ng babae para lang makakilala at maamin sa mga nagkasunod. Number 3, his work was a burden bearing. John chapter 4, verse 16 to 26. Pasanin, sabi nga naman. Ang kanyang paglakad ay isang pasanin, isang burden, may pasanin na paglakad. John chapter 4, verse 16 to 26. Go, sabi niya ganon. Letter A, go, call thy husband. Jesus reaches her heart in grace. Sabi, tawagin mo yung asawa. Sabi niya ganon. Letter B, sabi niya she had to herself too sinful for salvation. Sabi, tawagin mo yung asawa. Basahin natin 16 to 26 para makita natin. 16, chapter 4, verse 16 to 26. Sabi nga nun, 16 to 26. Okay, sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkakasabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito sinabi mo ang katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, Dino, sa napapaghalata kung ikaw ay isang propeta, nag-isinsamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi niyo na sa Jerusalem ay siyang tao kinailangan ng pagsambahan ng mga tao. So anyway, sabi na nakita niya, sabi ni Jesus, wala akong asawa. Alam niyo, nakita niya, yung kasalanan mo, she had told herself too sinful for salvation. Alam niyo, ang Diyos, kahit anong kasalanan na gawa natin, hindi tayo magawa. Nakita niyo yung kasalanan ng Samaritan, 5 asawa niya. Sabi ni Jesus, ano po? So sabi niya, she had told herself too sinful for salvation. Alam ng babae, hindi nag-serve.
Dahil makasalanan siya. Hindi niya gusto yung kaligtasan ni Lord Jesus Christ. Pero sabi sa Isaiah, kahit anong kasalanan ang mayroon ka, ang dapat ng pagkawali, at ang dapat. Alam niyo, minsan yung nagiging konsepto ang ginagawa po ng Diabo sa atin. Dahil alam niyo, ng Diabo, ang ating kasalanan labas, ang ginaging kasalanan natin. Ilalagay po ng Diabo sa mentality natin para tayo hindi gusto magamit sa ministry. O, ba't ko gagamitin yan? Dahil ka makasalanan eh. Papagamit ka sa ministry. O, bakit ka magamit? Di ba dati katubuhay mo? Tapos, magpapagamit ka, kakanta-kanta ka, dati parang palamura ka. Kakanta-kanta ka, dati smosa ka na. Hindi bagay sa yan. Alam niyo, kahit anong laki ng kasalanan ng tao, ang sabi nila, handang patawarin ni Kristo. At dahil ka, kung kinakailang gamitin ka ng Diyos sa isang misi, gagamitin ka ng kasalanan. Huwag na kasi. Kasi hindi sa akin ng Jesus. Ganon ang ginawa ni Jesus yung sa Samaritan. Nasabi mo sa Samaritan, nagtataka yung Samaritan. Isipin mo itong tao ko, alam ang buhay ko. Kaya na binalita niya, di ba, sa bayan? Binitawan yung kanyang binamalita niya sa bayan na may propeta na alam ang buhay ko. Na si Jesus pinamalita niya sa Jesus. Sabi niya, itong tao ko, ibang klase. Siguro may tanong ko yung Samaritan yun. Pero mo, isa ako babae na Samaritano at alam niya, kasalanan ko. Binigyan niya ako, pinatubusan niya pa ako ng oras pa noon. Para lang siya niya ako na sinasabi niya kaligtasan. Nakita niya siya yung Lord. Nakita niya pa mga sakit ni Kristo. Binigyan niya ng panahon sa Samaritan. Kahit alam niya makasalanan. Kahit na wala sa lipunan nila ng Samaritan. Pero tinatakil lang. Hindi nagbibigyan ng priority. Pero binigyan. Jesus Christ ang priority. Kasi ganyan. Could you imagine, no? Kapag pinag-usapan ko minsan, sabihin ko, na baka ano ko, yung mga binabangkit ng mga nito, minsan, yung mga nagdalahibo ko eh. Yun daw ating araw, yung billions, yung ating planeta, trillions, sa universe. Gano'n pa laki? Gano'n pa laki Earth doon sa trillion na sa universe? Siguro Earth, katundok lang. At kung sir, katundok, doon gano'n kung kalaki. Mas mali pa siguro ko sa tundok. Ba't gano'n doon? Yung Earth, na napakaliit, kukumpara mo sa universe, sa million galaxy, sa million na moons and stars, bakit hindi mo na importansya yung mundo na yun para ikaw mamatay sa Diyos? Pwede mo nang burahin yan. Parang hindi ka na ng permission. Kumuha ka na ng panibang panibang ebat agad na hindi bantayan mo yung Garden of Eden ulit para hindi na sila ulit magkasala at hindi makompromiso yung kamangahan mo. Gano'n lang ginawa mo. Tama mali? Pwede, di ba? Ang gagawin ni Kristo, ang gagawin ng Lord, yung ginawa ng mundo, kukunapin niya. Gagawa siya ng panibagong mundo, at magagawa siya ng panibagong Garden of Eden, gagawa siya ng panibagong Eva at Adam, at just to be sure, napapantayan niya na yung Garden of Eden para hindi na magkasala sa Eva at Adam. Nagsagalan yung kamatayan kay sa krus ay hindi na makompromiso. Hindi na siya magkakataon lupa. Ako nyo, hindi na siya magiging malasahan, pero hindi na masakit para sa kanya. Pwede yun, di ba? Pero hindi. Isang bagay, sinasabi ko, hindi ganun ba sa gumawa? Na gumawa sa isang bagay na nilalang, nabasa na yung inis pa niya. Ganun siya magmahal sa mga tao, sa mga bagay. Ang kahit ang kanyang buhay, ay ang galing sa Pilipinas. Pwede na yung Kristo. Susurahin niya mundo, gagawa siya, kailangan kay Badalam. So hindi na sa mga matay sa krus, pero tanong, ginawa niya. Pinili niya. Siya'y makatawang tao. Pinili niya. Siya'y mamatay sa krus para sa kaliligtas. Nung kanyang ginawa ng tao, doon nakapaloob sa waling pag-ibig. Kaya hindi natin kaya sukatin ang lalim, ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya to, her simple for salvation, alam nung Samaritano na siya isang makasalanan para maligtas. She would find, he knew all about her,
and loves Him. Alam ni Kristo ang lahat ng bagay sa Kanya. Pero nanatiling nakapag sa Kristo. Many think they are too good for grace. Marami sa atin na nag-iisip tayo, nag-iisip tayo sa biyaya ng Panginoon sa atin. The ground is level at the cross. All can come. The sinners say, lahat hanggang cross daw ay level. Ang krusano sa lupa at lahat ay pwede lumapit sa tagapagligtas. Jesus avoided a religious argument. Ito maganda rito verse 20 to 26. In-avoid ni Jesus Christ yung religious argument. Alam niya na itong Samaritana, kapag ito ay binagyan niya ng religion, hindi maintindihan. Kapag sinabi na about religion, hindi maintindihan ng Samaritana Kaya in-avoid na yung religious argument para lang makilala yung Samaritana. God is interested in the whole people, not in the whole Jesus. Conclusion, Jesus still calls persecuted people to Himself. Ang Diyos ay nanatiling tumatawag sa mga naunang tao sa Kanya. Response to His compassionate call and never just pag-response natin sa Kanyang makawain na pagtawag at hindi na muli mahulog. Let me close you in one illustration. Meron po isang missionary na nanggaling sa England that way back 17th century. Alam ng Amerika noon, before na-discover Columbus sa Amerika, ang naninirahan sa Amerika ay Indians. They were Indians. Nakapalad na kayo ng Pogo sa Indians. Yung na Indian nila po. Ang parang ninirahan noon sa Amerika, ay mga Indians, they are very Indians. Ang Indians sila. So itong missionary nito, galing sa London during 17th century, nag-mission sa Amerika. At yung nakasalamuha ay mga tribo-tribo ng mga Indians. So ang ginawa niya, kapag lalapit siya sa mga grupo ng mga Indians, ang tawag sa kanya, here comes the white man. Ito na raw, papunta raw sa kanila yung puting tao. Kasi ano siya galing sa Inglaterra, hindi na siya maputi. Yung mga Indians, they're red. Red Indians sila, mga native sila O lalapit siya sa mga Indians, kasabi sa kanya, here comes the white man. Ito na yung puting tao. Yun si description niya sa mga Indians. Tapos sabi niya, paano ko nakukuha yung attention, kalooban ng mga tao ito? So ginawa niya, kung ano yung costume ng mga Indians, ginawa niya, yung costume siya, naglagay siya ng mga ng mga pakpak, di ba? Mga pakpak, nagano siya, naglagay siya parang Indians. Tapos maglalapit siya sa grupo ng mga Indians, tawag sa kanya, here comes the white India. White India na raw, may improvement. Dati here comes the white man, ngayon tawag sa akin, here comes the white India, is may India na, no? Kahit puti, may India na. So kaya pumunta siya sa mga grupo, here comes the white India. At one time, nagkaroon ng yung tribo na kanyang tinutuluyan ay nilusod ng ibang tribo. So nagkaroon ng panaan. At nakita nyo ngayon, may isang bata na tinamaan ng pana, anak yata ang pinakahari ng tribo doon, tinamaan sa paa. Alam nyo kasi ang mga Indians, walang mga sapatos siya, mga nakapal yan, dudumi ng paa niya. Dudumi ng mga paa niya sila eh. Nakita na kayo, paa nang yan. May mga gilid-gilid ng ganun mahal ng pagkaliligon. Talagang hinakan, talagang bigyan na yung maksapang So, nagtumay ng paa ng Indians. At minsan, napana yung bata, yung sa pating paa, mismo paa, sa kanyang paa, nakita mo yung missionary. At ang ginawa niya, kinuha niya yung bata, inubit yung paa, at ginamot niya ito. Pinalo na ang kanyang kamay. Inutasan niya ng tubig, ng kanyang kamay, yung paa, yung bata. Nakita ito, yung mga officer, nakita ito ng mga tao. Ang tatay, yung bata, hindi ito. Tapos na gera, tapos ng inaayos na. Kada lalapit ngayon siya, dun sa mga tao ng grupo ng people, alam mo ang tawag sa kanya. Here comes the man of God. From here comes the white man, here comes the white India, and now, here comes the man of God.
Alam mo kasi naniniwala sila na walang makakagawa ng ginawa ng tao ito na gusto lang hugasan yung paa mo napakadumi kung hindi ang tao ito ang ibalang sa Diyos. Kaya alam mo, isipin mo yun, dahil sa ginawa ng missionary ito, nalaman ng mga Indians na siya yung dahil talaga sa Diyos, yung buong tribo na yun, yung nakapilala sa Panginoon. Nakapilala sila sa Panginoon. Dahil sa ipinamalas ng missionary ito, yung kanyang pag-ibig, yung isa. Alam mo, kaya natin. Kaya natin ipamala sa ating generation, sa ating classmate, sa ating community, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak ng pag-ibig ng Kristo. Kapag nakakita natin yan, hindi magandang testimony tayo, walang dahilan para sila na makakilala. So, tumayo tayo. Ang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mensahe na ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon sa ating. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng missionary na galing sa England dahil sa ipinamalas niya ang pag-ibig ni Kristo sa tribo niyo, ang buong tribo ay nakakilala sa iyo. Salamat din, Dakilang Diyos, Panginoon, sa ipinamalas mo, Panginoon, ang pag-ibig mo, concern mo, Panginoon, sa Samaritan woman na yun. Ipinamalas mo at ito, Lord, ay nasulat sa salita mo na hanggang ngayon ay pinag-aaralan ng buong Kristiyano, ng buong sanlibutan. Ang ginawa mo ito, Panginoon, ay isang pagpapakita na hindi ka nagkatangi ng tao. Ipinapakita mo kung gaano mo mahal ang mga tao, mga hirap, sa lipunan. Pinapakita mo na wala kang tinatangi. Salamat sa pag-ibig mo dahil sa pag-ibig niya. Salamat sa pag-ibig mo. Dahil sa pag-ibig mo yan, ay nakakabuklod-buklod ka, nakakais ka na ikaw, Lord, ay ma-share namin sa iba. Tulungan mo kami, Lord, kung pangit man ang patotoo sa aming mga mahal sa buhay, kung kami man, Panginoon, na hindi makakasundo, pamilya, hindi kami makakasundo, mga classmate, at bahay, tulungan mo, Lord, na mula ngayon, magpagkasundo kami, at maging ilaw kami, Panginoon, sa kanila. Sinabi mo nga, Lord, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in Jesus' name. Makita nila, Panginoon, yung nababuting gawa sa aming buhay, nang sa ganun aming ilawan, nang sa ganun lulatigan nila, Panginoon, aming mga nasihan. Salamat po ng namin, Lord, ito kung aming sanod dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody said, Amen.
praise the name of the Lord. Blessed be your name. You can bring away. You heal and take away. You heal and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. God bless everyone. Meron po tayong merienda. Wait lang po. Umayat mo. Sino malapit? Umayat mo. Yan sa bakasyon. Tagas ka. Yan sa bakasyon. Ito yung papa. Yan sa Wala, bro. Ulit. Hanggang sa December pa yasta.